Sa video ito, hayaan niyong dalhin kayo ni Moto Gravity sa lugar kung saan sumasayaw ang ulap sa tuktok ng bundok at ang lamig ng hangin ay may kwentong ibinubulong sa bawat dumadaan. Isang biyahe na hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi sa bawat sandaling bumubuo sa isang tunay na adventure. Sa bawat kurbada ng daan, papuntang Goat Cliff Camp, dala namin ang lakas ng loob, pagod at pananabik na masilayan ang isa sa pinakaastig na campsite sa Atok. Dito, isang hakbang lang ang pagitan mo sa takot at sa ganda ng kalikasan. At tuloy pa rin ang kwento habang tinatahak namin ang daan papuntang Mount Olis, kung saan ang bawat paghinga ay sariwa at bawat tanawin ay parang panaginip. Kung naghahanap ka ng kakaibang takbuhan, ng katahimikan at ng tunay na pagkikipagsapalaran, ito ang biyahe para sa'yo. Kaya tara, samahan niyo ako. Today is the day again. So mga kaibigan, dito tayo sa Tarlac, Tarlac City for the starting of our new adventure for today. So punta tayo ngayon sa Atok, Benguet. Yun, no? Alright, time check 5:44 in the morning. Alright. At meron na tayong 3 hours and 50 minutes. Tama ba? 3 hours and 43 minutes. Uy, malapit na. Alright, nandito na tayo sa may Paniki, Tarlac. Paniki, Tarlac. At palalayo pa ang ating tatahakin. So papasok na ang ating haring araw. Puputok na ang umaga. Medyo maliwanag na. And abangan natin ang mga next bayan na ating lulusutin. Alright, andito na tayo sa Moncada, Tarlac. And welcome to San Manuel. Alright. Alright, andito na tayo sa Rosales, Pangasinan. Pangasinan, hindi ko alam kung ito yung dulo, no? Pero Rosales, Pangasinan, malapit-lapit na ito sa Baguio, mga Repapips. Lapit-lapit na ito. Napakaganda ng araw. Ayun ko na, nakikita nyo yan. Grabe. Pulang-pulan, laki. Ba't ganyan yung araw ngayon? Parang twilight. Parang sa pelikula ba? Napakaganda ng itsura. Sana makita rin natin yan sa Atok, Benguet, Ang laki, Grabe. Pakita ko sana sa inyo, hindi naman naka-white tong ating mga camera, kaya hindi makikita yan. Alright, next bayan tayo. Okay guys, andito na tayo sa San Carlos, no? San Carlos City, Pangasinan. So ito yung malalaman mo na sa San Carlos ka na kapag kumungtong ka na sa tulay na to. I don't know kung anong tulay to, pero ito yung lagi ko natatandaan kapag San Carlos, ito na yun, tulay na to. Ano nga bang tulay ito? Nakakapanood na ito, kung meron man, comment naman, anong tulay ito? Ang ganda ng talaga, ganda ng araw. So mamaya, binibilisan ko mga wrap-ups, kasi tag-init ngayon. Mamaya, lulutuin na tayo sa daan na ito. Lulutuin na tayo. So time check 5:58, mag-alas 6 na mga wrap-ups. Mag-alas 6 na. And meron na lang tayong 3 hours and 25 minutes. Okay, touchdown, Biliasis, Pangasinan.
Siya pala guys, no, Beliasis, dito yung ano natatandaan ko kung kumuha pa kami ng mga gulay-gulay, prutas, yan. Bagsakan dito Bagsakan. Next, Urdaneta. Urdaneta na pala tayo. Meron pa isang bayan bago mag-Urdaneta Ito na ba yun? Anyway, tumbukin na natin Urdaneta at inip na ako mga repaps. Gusto ko nang mag-pitch ng tent Yun yung pinaka the best para sa akin, mag-pitch ng tent at matulog sa ground. Alright guys, Binalonan na tayo. Binalonan, Pangasinan. At malapit na tayo makarating ng La Union, no? Tatapyasin lang natin yung La Union at Baguio na. Akit na tayo ng Quezon Road. Alright. Sa biyaheng ito, mukhang sinangayunan tayo ng pagkakataon. Dahil mula Tarlac City hanggang dito sa La Union, ang ganda ng biyahe. And officially, mga rep-ups, nasa La Union na tayo. Welcome, La Union. Alright. Okay, Rosario na tayo mga rep-ups, no? Rosario, La Union. Salamat. Makapagpahinga at makakapagkape muna ako. Grabe ang lamig ng biyahe. Ayun guys, andun na kami ngayon sa La Union. Yes. At nagutom kami. Tara, kain muna tayo. Ewan ko nga pa. Ang totoo niyan, tuwing pupunta kami ng Baguio, dito kami madalas kumain. Sa Jollibee. Jollibee? Bali, akit naman tayo ng Quezon Road, tapos Baguio. Check natin doon kung merong ano. Check natin kung meron tayong makitang canopy, kasi wala kaming canopy. Wala. Ganun talaga. Sa online lang yun kasi guys nakakabili ng ganun. So ang hirap maghanap sa mga physical store. Kaya kung kayo maghahanap, mag-online na lang kayo. Unless sa Manila kayo, meron doon talagang pilihan. Kape ba yan? Ang lamig. Lamig na nga nila. Akala ko yung ice coffee. Ang bigay nun. Akala ko yung ice coffee dito. Ano yung laging binibili mo dito? Ang mainit. Ang lamig eh. Kuha ka mainit. Gusto mo? Yeah. Ha? Guys, ice coffee sa malamig ng pag. Loko-loko itong kasama ko. Sabi mo kasi, ano alam mo kasi. Umagabi na ako ng ice coffee. Pero okay na yan. Pero masarap ah. Para siyang ano, may gatas. Oh, iba yung kulay eh. Vanilla yun eh. Ah, kaya pala. Ano kakaiba yung tapa nila dito? Sarap na. Oh, parang sariwang-sariwa yung meat. Sarap. 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 Sarap, diba? Ang sarap. Bago siguro bagong dating niya, no? Sarap. Tapusin na natin itong ating breakfast. Then, akit na tayo. Dadaan tayo ng Quezon Road. Siguro baba muna tayo na Lions Head. Taglit lang, then punta tayo ng Baguio.
Okay. Welcome to Benguet Province. Officially touchdown na tayo dito sa Benguet, mga Repapips. At 38 minutes na lang, or 1 hour pala, o 38 minutes nakalagay dito. Nasa Baguio City, nasa ano na tayo, Lions Head. Okay, so marami tayong mga side trip para bago tayo pumunta dun sa ating campsite na dito sa may Atok, Benguet. Kaya hold on mga Repa Pips, at ikagala ko kayo dito sa probinsya ng Benguet. To gravity, hawak ang manibela, daan sa ulap, tahimik ang bagahe. Sa kurbadang kalsada, dahan-dahan ang saya. Bawat liko, may bagong gising na umaga. Lamig sa balat, amoy pino sa hangin, bumubulong ang bundok. Dito ka muna, pahinga. Magbagal ang mundo pagkasama ang tanawin. Kahit pagod ang katawan, ng puso'y lumilipad pa. Pag umangat ang araw, kulay ginto ang paligid. Pag lumubog ang araw, pulang dahan. Taas ng mga to, ano kaya to, no? Yung mga ano na yan, mga tubo na yan, no? Ang lalaki. Ano kaya yan? Parang na, ano, na Tenga project eh, no? Parang mga proyekto ng, ano siguro yan, ng DPWH, huh? Hindi, flood control yan, na Tenga eh, oh. Anyways, tuloy nyo naman, sayang yan, oh. Ano kaya yan, no? May nakakaalam ba sa inyo kung ano yan? Ilang beses na akong dumadaan dito eh, hindi ko alam kung ano yan eh. Uy, grabe, oh. Kung nakikita nyo lang, nakikita ko guys, ayun, oh, binutas yung bundok. Binutas eh. Grabe yun, oh. Butas. Tapos meron siyang ano, parang tulay. Sa pagdadrive talaga mga repaps, no? Sa pagdadrive dito sa Baguio, kailangan talaga magilas ka, skillful ka. At higit sa lahat, dapat ang gagamitin mo dito eh siguradong nasa kondisyon yung sasakyan mo. Dahil pag wala ay ewan, it's either bumulusok ka. Huwag naman natin isipin yung ganun. Basta ang gawin nyo na lang, make sure na yung sasakyan ninyo ay nasa kondisyon. Number 1 yung brake. Siyempre dapat naka-change oil yan, para maganda yung performance nya. Lalo na yung mga lampas-lampas na yung ano nya, yung allowable o advice na duration na kilometrahe ng inyong sasakyan, para maganda yung performance, maganda yung ano. Kailangan mag-change oil kayo. Okay? Alright. So, nag-picture lang sandali yung ating OBR dito sa Lions Head. At okay na. At ilang beses na rin kaming bumababa rito, ano? Siguro naka 10 beses na kami punta rito sa Baguio eh. 10 beses na rin kami nagpapapicture dyan. Kaya yun, okay na, diretso na tayo ng Baguio City. Let's go!
Makwento ko lang guys, no, nakakatawa tong motor na to. Stock siya, wala siyang ano, no, wala siyang upgrade or what. At ang dami na narating na lugar ng motor na to, no? Easy Ride 175 nga pala to, no, na hindi ko ni-expect na kaya niya makipagsabayan sa lahat ng terrain. So akala ko nilagay lang yung ADB dun sa unahan ng kanyang pangalan, pero nagagampanan niya yung ano, yung title na pagiging ADV. So ang dami na naming napuntahan gamit tong motor na to. Binili namin to actually panggamit lang sa bahay, pampunta sa palengke, panglakad. Hindi ko ni-expect na kakayanin niya yung mga ganito, no? At sa tingin ko kakayanin niya rin yung atok Kaya nga dito ko siya masusubukan talaga ngayon, yung akyatan. Di ina-advise, pero ina-advise nila na wag na siyang yung upgrade kasi ito na yung optimum na ano niya, na setup. Dahil ayoko na rin, sa totoo lang, ayoko na lang din siyang galaw-galawin pa. Dahil kaya naman niya Tingnan mo, punong-puno kami, isang dambuhalang angkas, tapos isang damakbak na na karga. Meron pa akong box, puno yung box, tapos puno yung loob ng compartment. Pagkatapos puno din yung ibabaw ng box. Kaya ayun, nabibili ba talaga ako? Okay na okay siya. Kaya kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng motor, napakamura pa, bumili na kayo, no? At hindi kayo magsisisi. So itatry ko to sa Ilocos next time. Akyatan okay siya, dahil ilang akyat na rin ang ginawa nito. Dahil yung bahay ko akyatin din yun. Bundok yung bahay ko guys. At ito mas lalo na dito, nasa Baguio tayo. At aakyatin pa natin ngayon yung Mount Olis, no? At saka kung saan-saan pa dun dyan sa Benguet. Alright, yun lang, kinento ko lang. At nakatuwa lang ako, no? At kinakaya ng motor na to yung gantong klase ng akyatan. Ayan guys, hanap muna tayo ng gasolinahan kasi yung papuntang Atok wala na dito tayo sa highway, pababa naman to, kaya wala problema. Hindi na tayo magagamit dito ng masyadong silinyador dahil wala, paubos na yung gas, nagbiblink-blink na So hanap tayo dito sa highway. Let's go! Ayan, grabe. Kala ko maubusan na kami ng gasolina. Kanina pa siya nagbiblink. Wala makitang gasolinahan dito sa papuntang bumalik kami guys. Bumalik kami. Buti na lang nakita ko yung Caltex. Okay na. Full tank. Mahal pa rin ang gasolina ngayon. Ayan 96. Grabe. Tapos bigla pa akong pinulikat. Ang tagal magkarga ng gasolina ni ate. Sakit. Exercise muna. Stretching. Bibili na tayo? Siguro bibili na muna kami ng mga ulam-ulam namin. Baka kasi walang mabilan dun. Okay, pupunta na tayo sa Atok, Benguet. At tutumbukin muna natin yung Goat Cliff kung pwede tayo doon, no? Medyo alanganin ako pero kasi walk-in lang tayo guys no? So madadaanan din naman natin, pupuntahan din natin yung yung Mount Olis.
pupuntahan din natin yun. Tapos yung The Heights, titignan din natin. So which is which, kung ano yung po pwede tayo, kung saan tayo, doon na lang. So inform ko na lang kayo mamaya kung ano ang ating pupuntahan. Alright guys, so nakabili na kami ng mga kailangan namin pagkain at andito na tayo. So andito na tayo guys sa hinabahabaan ng ganda oh. Kita nyo yan oh. Dito sa Atok, makikita ang half tunnel, isang istrukturang ginawa para protektahan ang dumadaan laban sa landslide at pagpagsak ng bato. Bukas ang isang bahagi nito para sa liwanag at hangin. Kaya kakaiba sa karaniwang tunnel. Simple man ang itsura, pero mahalaga ang papel nito sa bawat biyaheng ligtas sa bundok. Half tunnel. Ayan, dito sa Semet, Atok, Benja. Wait. So malapit-lapit na tayo, ilang kilometrahe na lang, ilang kilometers na lang. Ayan. Napakaganda nitong tunnel na to. Alright. Dito na tayo sa Goat Cliff. Oh, let's go. Baka putin pa tayo ng Habang umaandar ang aking motor, paakyat sa kabundukan ng Payao Benguet, unti-unting bubukas ang isang mundo na hindi lang maganda sa mata, kundi mahalaga sa buong bansa. Ang malamig na hangin, ang kurbadang daan at ang tanawin ng hagdan-hagdang taniman sa Benguet. Dito mo mararamdaman na buhay ang agrikultura. Hindi ito basta simpleng bukid. Ito ang isa sa mga pinaka-importanteng pinanggagalingan ng pagkain sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Agriculture at mga pag-aaral, ang Benguet ay nagsusupply ng humigit kumulang na 85% ng highland vegetables ng buong bansa. Mga gulay na umaabot hanggang Metro Manila, Visayas at iba pang bahagi ng Luzon. Habang dumadaan ako sa gilid ng mga taniman, iniisip ko bawat repolyo, bawat karot na nakikita ko dito, hindi lang pang lokal. Bumibiyahe ito, maabot ito sa hapag ng milyong-milyong Pilipino. Sa katunayan, sa ilang pananim, halos Benguet ang bumubuhay sa supply ng bansa. 89% ng patatas, 82% ng carrots, 66% ng repolyo, at 55% ng sayote. Ganito kalakas ang ambag ng lugar na ito sa food security ng Pilipinas. At habang patuloy ang buko sa makitin na kalsada, napapansin ko rin ng isa sa mga katotohanan na hindi lang pagkain ang nilikha dito, kundi trabaho. Libo-libo magsasaka ang umaasa sa lupaing ito. Mula sa pagtatanim, pag-aani, pagbibiyahe ng produkto hanggang sa pagbebenta ng merkado. Isang buong sistema ang umiikot dahil sa agrikultura. Boss, saan yung goat clip? Diretso lang. Diretso lang. Salamat. Sa pagpapatuloy,
Araw-araw umaabot sa mahigit 2 milyong kilo ng gulay ang nailalabas mula sa Benguet papunta sa iba't ibang pamilya ng bansa. Isipin mo yun, habang nagra-ride ka lang dito, may milyong-milyong kilo ng pagkain na umaalis sa bundok na to para pakainin ang buong bansa. At dahil sa ganda ng tanawin, unti-unti na rin ito nagiging sentro ng turismo. Hindi lang para sa adventure, katulad nito, kundi para sa mga taong gustong maranasan ang tunay na buhay bukid. Dito ang turismo ay agrikultura ay nagsasama. Ang mga bisita bumibili ng sariwang ani, kumakain ng lokal na pagkain at nagbibigay ng dagdag kita sa komunidad. Pero sa likod ng lahat ng ito, may kwento ng sakripisyo. May mga panahong sobrang ani, maabot pa sa oversupply kaya minsan nahihirapan ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang produkto. Pero kahit ganoon, patuloy sila nagtatanim at patuloy silang lumalaban. At sa wakas, narating na rin namin ang Gold Cliff Camp. Dito sa Atok, naramdaman agad namin ang lamig at preskong hangin ng bundok. Ang Gold Cliff Camp ay isang simpleng campsite na sulit ang biyahe. Dahil sa tanawing nakabibighani, sulit. Pagdating sa dulo, lahat ng pagod ay napawi. Kung ano mga activities na meron dito. Yan yung sinasabi ko. Saan? Sa pagkakataong ito, nalilito kami kung saan kami pupwesto. Dahil walk-in, kinausap muna namin ang staff ng camp. At tinatanong niya kung saan kami pupwesto dito. Mas maganda sana banda rito. Siyempre, bilang isang camper, mas gugustuhin mong tumapat sa pinakamagandang view. Lalo na, ma-appreciate mo ito. Paggising mo ng umaga, pagbukas mo ng tent, makikita mo ang ganda ng view ng Atok. Tapos may canopy kasi hindi dumating yung canopy na order ko. Wala namang may makita sa Tarlac saka dito sa... Wait. Ay, nag-order na. Order ako ng canopy. Sige. Uy, putang. Doon pala. Saan? Pag umaga, may view daw doon. Saan? Dito, 1K doon, 1K. Diyan? Oo, pag umaga, may view. O, dyan na lang tayo. Yun na nga yung kinuha ko. Pero pwede dalhin yung motor dyan. Hindi pwede. Hindi pwede. Siran sa canopy. Ayaw yung canopy mo. Masaya ka na. Yes. Kasi mainit eh. Pag umaga, mainit kasi pag pag walang canopy, baliw. Voucher, eto. Oh, voucher oh. Mag-ano na ako. Mag-hindi lang. Para hindi tayo mahirapan. Ito ba yun, May best? CR naman dito, Ako. no? Dito. Okay. Sige. Kasi nag-research ako. Wala akong makita kung may CR. 150? Bago lang siguro yun. Matagal na? 2 years na. Ayos. Malakas naman to, best. May internet. May internet. Yun. Yung code niyo po, huwag niyo po wala. O sige. Kapag nawala na to. Mamaya konti. Ano to? Para saan niya mga yan? Rock activities po. Eto to mismo. Gusto mo maganyan, Jo? Bukas kayo maganyan. Bukas na. Pakita mo sa kanya Gusto ko una. matulog. Pakita mo una. Ganda, Jo. Ayan, yun yung mga activity dito. Parang ganito. Uy, oo. Picture ka, akala mo pagkataas-taas, ano? Lawa lang. Basta yan. Uy, yun, oh. Oo nga, oo. Safe naman yan, no? Sige. Ito na. Ay, magkano ba pera ko, te? Wala ba ito, Jo? May naman na. Para may gana. Ay, gusto may Alright, guys. Woohoo! Eto, nakakuha na tayo ng canopy. So next time meron na tayo. Puro na lang next time. Until na wala. Pero okay to. Yeah.
pala, adventure na. Alright, eto na. Sa pagkahaba-haba ng biyahe ng isang buong araw, sa wakas, natapos ko na rin ang tent. At habang tinititigan ko ang ginawa kong tent, parang gusto ko na muna magpahinga. Pero, saka na nga muna. Tara, silipin muna natin ang ganda ng Goat Cliff Camp. Kita nyo ba yan? Tangina. Parang nasa ibang mundo na tayo eh, no? Grabe. Sobrang lamig, guys. So hindi ko alam kung kakayanin ng kasama ko mamaya yung lamig. Pero ako alam ko kaya ko. Tanda yung tanim dito. Ano yan? Ano ba to? Ano mga nagtatanim sila? Grabe oh. Panalo. Galing. So marami activities dito. Meron parang mountain climbing, no? Meron doon sa may taas. Hindi ko pa inakyat. Pero siguro bukas tignan natin yan. Tignan natin yung jacket. Dahil mukhang hindi niya kakayanin. Hindi niya kakayanin. Hindi niya kakayanin. Sa totoo lang, kampante ako na kaya ko ang lamig ng atok. Kumakanta pa nga ako dahil sigurado yung kasama ko ang lalamigin. Kunin ko lang to ibang mga damit dito. Pandoble. Grabe. Hindi na nakikita yung tent, yung canopy oh. Guys. Hindi na nakikita ang canopy sa kapal ng fog. Ayan oh. Grabe. Ito suggestion ko lang pumunta kayo dito. Kasi pag rito kayo, yung mga problema nyo sigurado mawawala yan. Kasi parang nasa ibang mundo na kayo. Ay, ano yan? Ba't ang init? Ay, ano yan? Ano yan yung tag dito? Kape. Tingnan mo dito. Kinain na ng ang ganda. Oo, paghapon talaga ganyan. Grabe. Sabi nila 3 times mas malamig, 3 times ang lamig, 5. 17 degrees na yun? Nasa cellphone yan. So sabi nila
3 times ang lamig, no, compare sa Baguio dito. 3 times. Ewan ko lang ha. Tingnan natin yung temperature ngayon. Tingnan natin yung temperature ngayon. Ba temperature ngayon dito? Temperature. Atok 19 degrees. 19? Okay. Ayan guys, 19. So bilangan natin yan na may ano. Nasa 19 degrees siya. Mostly cloudy. Ayan nga, cloudy nga. Nilalala muna kami dito ng fog. So tignan natin yung elevation nitong kinaupuan natin. No? Ito, compass. Ayan. Terrain. Grabe, taas pala natin, no? Nasa 2,320. Nang-iiba? 2,320 meters above sea level. So, saan ang east? So, dito ang west. West. Dito ang east. Yan din. Okay. Grabe, ang taas natin. Taas natin. So yan guys, nagpakulo ulit tayo ng tubig ilang beses na. Kasi sobrang lamig talaga. No? Kaya pag pupunta kayo dito, damihan nyo yung butane nyo. Dahil sigurado magpapakulo kayo na magpapakulo ng tubig. Tsaka tubig na rin. Magdala kayo. Dahil sigurado kape, noodles, yan ang titirahin nyo. May init, sopas, ganyan. Kasi mahirap na yun, wala kang butane. Ubus yan sa pagluluto. Kaya meron ko extra. Kaya dalawa sa amin, no? Para in case. Ito, paubos na to eh. Yung kabibili lang. Itlog. Lagay ko to lahat, hindi na. Lagyan mo natin ito. Ay, magigiwa yan. Ayan. So, ayan. Luto tayo. Ayan. So, ito nyo ba? Umapoy na yan. So, samantala natin walang hangin. Kasi kanina malakas ang hangin. Natin pag wala tayong takip. Actually, may nabibiling pang cover niyan eh. Pang camping talaga. Pang cover ng mga hangin at saka fog. Kita niyo yung fog, gumagapang papasok dito sa tent. Ayan, lagyan natin ito. Oops. Huwag natin itapon kung saan saan ang aming basura. Baka magalit sila. Hindi tayo makabalik. Bantay dito. Bayaran mo ito ah. Yes, of course. Okay, gawin. Maganda. Gusto mo nga sa akin, sobrang kapal. Grabe. Diba? Goat Cliff Adventure dito sa Atok, Benguet. Wala na daw camping sa Mount Olive. Ha? Close Sunday. Sabi ko sa'yo eh. Sabi niya bukas. Inalis na daw ng tuluyan yung camping. Basta. Kasi guys, doon dapat kami pupunta kaso nanghalangan ako dahil nagbago na sila ng rules. Parang katulad dyan, sinabi niyan na tinanggal na ng tuluyan yung mga camping. So parang mga ewan ko lang kung merong mga ano doon, parang transient or room. Ewan lang, pero sayang naman. Kasi
isa sa concern nga nila yung dumudumi yung lugar. Tapos huwag na kayong pupunta ng Sunday, lalo na mag-walk-in kayo. Wag, kasi madidisappoint na kayo, sarado. Pero ito okay kahit Sunday bukas. Sold. Pero ito naman kasi meron silang rules and regulation. Katulad nito, no? Basahin ko para at least alam ninyo. Ang check-out daw dito, no, sa mga campers, 12 noon. So kinabukasan 12 noon dapat another count na yon. So kung magpapas 12 kayo, magpaalam kayo kung mag-extend kayo or what, di ba? Tapos practice leave no trace principles, segregate your trash, strictly no chewing and spitting of. Mama, please pick up after your pets. Okay, ibig sabihin yung mga pupo ng mga pets, dakotin naman ninyo. Okay, hindi naman pinagbabawal ang pets dito. Do not submit your feces, toilet waste to us. Sabi dito, bakit may nagsabit ba sa inyo ng tae sa kanila? Meron naman CR dito, ba't bibigay sa kanila yung tae ninyo, diba? Ay sorry, baka may kumakain yung dumi ninyo. So mag-CR na lang kayo dyan. Okay? Or kung ayaw mag-CR dyan, nag-CR kayo doon sa tent at sa plastic, uwi ninyo. Okay? Abide by quiet time at all times. So common knowledge naman na it's given na pag nasa camping ka, talagang peace talagang hinahanap ng mga tao nandito. So avoid natin yung Bluetooth speakers, no? Strictly prohibited po ito. Gumamit na lang kayo ng earphone. Okay? Lights off at 10 p.m. Some campers need a restful night for their travels the following day. Be considerate. Okay? So iwasan natin yung mag-ingay. 10 p.m. daw, yung flashing ilaw ninyo sobrang liwanag, medyo i-limit nyo na. So pwede naman, hindi naman po pwede yung walang ilaw talaga, pero i-limit na ninyo yung ilaw ninyo kasi kailangan din natin ng ilaw, di ba? Practice campfire safety sa mga mahilig mag bonfire dyan. So you have to learn yung practice ng right how to do it. So syempre kapag sindi ka ng apoy, huwag mong hayaan at matulog ka na lang. Okay? So patayin mo rin yon, no? Entirely, ibig sabihin walang matitira kahit na baga. Okay? So panghuli, sabi niya, be considerate of your neighbor's space and conserve water. Siyempre may kanya-kanya tayong space dito, may guhit yan. So baka naman sa sobrang laki ng space dito, baka umaabot pa yung gamit mo sa kabila. So be considerate. Tapos mag-conserve daw tayo ng tubig. Yun. So pagpunta po ninyo dito sa Goat Cliff Adventure and Camping, meron kayong garbage deposit na 200. So kailangan natin sumunod sa patakaran na ma-segregate lahat ng klase ng basura, yung biodegradable, recyclable and other waste. Okay? Pagsama-samahin yan at ibigay sa kanila or itapon sa basura para makuha ninyo yung 200 pesos na deposit ninyo. Okay? So yun lang naman. So pwede nyo apply ito kahit saan dapat naman ganun. Kahit saan tayo magpunta, no? Dapat nating pinapractice ang ganitong klase ng ng gawain, no? Kahit saan campsite kayo magpunta, no? Kasi siyempre hindi lang naman ikaw ang pupunta dyan. Malay mo pumunta din yung kamag-anak ninyo, pumunta yung ibang kaibigan nyo. At least mag-enjoy sila, hindi yung puro kalat yung mamaladat na nila. Okay? So yun lang. Be respectful sa mga may-ari at sa mga nagtatrabaho at staff ng campsite. Okay? So yun lang. At
Ang oras natin ay 4:38, so maaga pa. So hindi ko alam, no, kanina kasi medyo makapal yung ulap, medyo parang umuulan-ulan, ambon-ambon. Alam ko ganun lang yun eh. Pero akong dating na pakinggan na isang vlog na ganun talaga pag medyo makapal yung para siyang may mga droplets of water. So hindi naman ako nag-worry na kasi ngayon eh, summer season eh. So hindi ako nag-worry na uulan at babaguhin tayo dito. Okay? Sana wag naman. Alright, so yun lang. Paalala, nagkaroon tayo ng lesson. Pero importante to, gawin ninyo ha. Pag napunta kayo dito, alam nyo na. May CR dito. At meron kayo mabibilhan. Okay? Yun. So good evening guys. Alas 6 na, mag-alas 6:30 na ng gabi. Kakain na rin kami. Kasama ko nag-rice, pero ako kanina nag-noodles na lang ako. Ito. Base sa sa cellphone ko. So lalamig mamaya ng mga 17. Buti lang 17 lang. Baka hindi ko na kayanin pag bumaba pa. Ganito pala kalamig dito. Grabe. Pero para sa akin ang pagka-camping sa ganitong klaseng lugar kakaiba. Parang nasa separate yung yung realidad ng andudong ka sa lugar ninyo. Bataan ako eh. At doon mainit. Grabe. Nasa separate yung hirap mo doon dahil syempre trabaho, tapos ibang klima, mainit, lalo na ngayon, April ngayon, di ba? No? Pero dito akala mo na sa ibang bansa kay. Sabi nung kasama ko, parang ganito sa Hong Kong eh. Ang lamig. Pero ngayon, buti na ngayon medyo umiwas yung fog. Okay lang yung ganyan. Sana ganyan lang. So hindi pala po pwede yung sobrang lamig. Grabe. Yung mga kapitbahay ko dun sila na kuya, hindi na lumabas eh. Sobrang lamig eh. Hindi na lumabas. So may mga dito, may mga area dun sa taas. Meron dito. Ewan ko lang kung maglalagay sila dyan kasi puro gulay naman dyan. Yan banda sa baba. Puro gulay. Okay, tingin ko hindi sila mag-ano dyan. At meron pala dun sa bandang taas dun, for car camping naman yun, pwede silang maglagay dun for car camping. Dito hindi ko na ibaba yung sasakyan yung motor, so ayaw nila magpababa ng sasakyan. Okay lang, lapit lang naman kitang kita ko dun, kitang kita ko now. So gabi na, try namin kung makakapag bonfire kami, kung may makuha ng mamaya, kahoy. Wala parang wala. So try namin mag bonfire mamaya. So yun nga pag bonfire kayo dito, responsible, dapat kayo patayin nyo lahat, pati baga. Hindi po pwedeng hindi nakapatay. Right? Sa gitna ng malamig na gabi sa atok, dahan-dahang umiilaw ang bonfire. Nagbibigay ng init sa paligid na puno ng lamig. Umiikot ang apoy, kasabay ng fog na dahan-dahang bumagapang sa paligid. Bumabalot sa bundok at sa mga sandaling ito, tahimik ang gabi. Pero buhay ang pakiramdam. Naririnig lang ang kahoy na pumuputok sa apoy, ang hangin na mahaplos sa balat.
at ang malalim na paghinga ng mga kasama. Sa Goat Cliff Camp, bawat sandali sa harap ng bonfire ay tila humihinto ang oras. Simple, pero ramdam ang bigat ng katahimikan at kaanang loob. Dito, kahit walang maraming salita, sapat ang init ng apoy at lamig ng paligid para maramdaman na buhay ka at nasa tamang lugar. Hello, test mic. Ayan. Ayan, 13 degrees. Ngayon dito sa Atok. So mamaya daw, magto 12 degrees. So mas malamig na yan. Sobrang lamig. Grabe. Hindi ko ang gagawin ko. So gising pa yung mga kapitbahay natin, mga tent. Nagising ako dahil sa lamig at saka sa ingay na medyo maingay sila. Pero tataka ako nito. Lamig ba? Kaya tatry ko lang matulog. Sobrang lamig. Wala, hindi ko talaga kaya. Kailangan ko magpainit ng tubig. Kailangan ko magtimpla. Sobrang lamig. Kape muna tayo. Hinahanap ko yung 360 ko. Hindi ko alam saan nailagay. Kasi lolo ko itong mga GoPro ko. Siguro sa kalumaan na din. Hindi ko alam kung SD card or yung battery or yung unit na mismo. Luma na rin kasi itong mga to eh. Kaya hanapin ko lang muna ako tayo magpunto ng tubig. Tumubulong ako kasi marami natutulong na campers. Ayoko lang ako dito. Hindi pala biro ang lamig ng gabi sa Atok. Nanunuot hanggang buto. Kahit doble-doble na ang suot mo. Dito sa campsite na to, ramdam mo talaga kung gaano kalamig ang bundok. Pag lumubog na ang araw, parang hindi sapat ang kahit anong proteksyon sa katawan. Kaya nagpakulo ako ng tubig para gumawa ng mainit na kape. Habang umiinit ang tubig, unting-unting bumabalik ang normal na pakiramdam. Yung init na hinahanap ng katawan sa gitna ng sobrang lamig. Isang simpleng kape lang, pero dito sa ganitong lugar, malaking bagay na para makabawi sa lamig ng gabi. At sa gitna ng fog at malamig na hangin, doon mo mararamdaman na minsan ang simpleng init lang ng inumin ay sapat na para ipagpatuloy ang gabi. Ulo na.
Ganito pala yung feeling ng ano. Feeling ng matutulog sa 12 degrees. 13. Grabe. Di ako sanay. Siguro sanayan lang. Pero okay na ako. Okay na ako, guys. Tara ka, babe. Alam ko kaya ko to eh. Siguro dahil lang di ako handa. Preparado. Well, experience. Next time alam ko na. Alam mo na gagawin ko. Si Motogravity, hawak kang manibela. Daan sa ulap, tahimik ang bagahe. Sa kurbadang kalsada, dahan-dahan ang saya. Bawat liko may bagong gising na umaga. Lamig sa balat, amoy pino sa hangin. Bumubulong ang bundok, dito ka muna pahinga. Mabagal ang mundo, pagkasama ang tanawin. Kahit pagod ang katawan, ang puso'y lumilipad pa. Pag umangat ang araw, kulay ginto ang paligid. Pag lumubog ang araw, pula ang dahan ng langit. Sa bawat kilometro may dasal at pag-ibig. Motogravity, hindi lang biyahe, pag-uwi rin sa sarili. Motogravity, go on. Sa Cordillera, go on. Hawak ang hangin, sakay sa pananabik. Motogravity, go on. Motogravity, go on. Good morning, guys. So today, time check as 8 na ng umaga. Napasarap ang tulog natin. Grabe. Sobrang lamig kagabi. Ilang beses ako nagising. At habang hinihintay ang pinagawang almusal, pinapainit muna ng araw ang lamig ng umaga. Sa Goat Cliff Camp, simpleng sandali lang, pero solid ang pahinga. Walang katapusang kape. At init ng araw, sama mo na yung konting paghihintay. Sulit na. Hey guys. Pwede kayo mag-ano dito. Ano doon? Ano punta dito? Sino ba yung punta dito? Sa J4. Dito. Idol. Idol. Skinless. Sa gitna ng ulap, doon mo maririnig ang bagal ng mundo, ang tibok ng dibdib. Skinless. Sunrise sa silangan, sunset sa kanluran. Parehong paalala, ang ganda'y hindi minamadali. Guys, na-witness ko yung yung gaano sila ka-serious sa pagsasegregate ng basura.
So kanina mayroong mag-return ng basura. Inayos nila ng matindi. No? So hindi sila nakaalis hanggat hindi nakaayos na mabuti. No? Kasi may ano yun, di ba? 200 deposit. Kung makuha yun, pag di minayos. Yun, kita ko talaga kung paano sila nag-segregate. No? Medyo hindi pa kasi tawag dito, hindi pa fully developed yung campsite na to. Kaya yan o, saan na tayo dumadaan. Nakapunta sa CR, may hagdan. Okay na. So, ayusin mo ako yung basura. Right? So sa atin naman, puro plastic na lang naman to eh. So nang kape na ako, hindi na ako magtitimpla, sana ako. Hindi na ako magtitimpla kasi kumain na tayo sa taas. So Yeah, as na kami guys at meron kaming continuation ng ating gala kung saan hindi ko ni-expect na itutuloy namin somewhere in Ilocos. Kaya tara, let's go. So ayun nga guys, no, since nandito na tayo sa Atok, no, dadaanan rin natin yung Mount Olis. So Mount Olis, hindi natin akalain na magsa-side trip tayo dito, no. So register muna tayo, 100 pesos lang. Habang paakyat sa view deck ng Mount Olis, mapapansin mo agad ang nagagandang halaman sa gilid ng daan. Sa bawat hakbang, unti-unting bumubukas ang tanawin. Mga taniman ng gulay sa malayo, maayos na nakahilera sa bundok. May mga sandaling bumabalot ang fog, parang hinahaplos ang paligid. Nagbibigay ng misteryo sa ganda ng lugar. Pagod sa akyat pero bawat sulyap lalong napapalitan ng paghanga. Dito mo mararamdaman, ibang klase ang ganda ng kalikasan dito sa taas. Mount Olis ba o Sakura? 1, 2, 3, 1, 2. Marami pa dito. Marami pang place dito. Ganda ng mga bulaklak nila. Hindi ko anong pangalan nito. Drone. Ang ina. Dito. Ayun no. Ayun yung mga igorot na statue. Ganda.
So puno na naman tayo ng fog mga Repa Pips. Ano ba yan? So ito, punta tayo dito. So yun guys, akyat tayo sa taas. Ito nakita ko sa mga vlog magaganda rin yung ano dito. Habang hindi pa masyadong foggy. Ay, foggy na! Ayan. Kuha na mo ako dito. Pakuha lang tayo ng picture. So, ba't ibang klaseng halaman dito? Kaya iyan oh. Wow! Kaya pala ang ganda ng scenery dito. Wah! Ay, dito dapat eh. Ba't doon ako nagpa-picture? Ah, ganda dito oh. Baka dyan oh. Dito nga baka dyan. Nasa tuktok na kami ng Mount Olis. Sa view deck, parang walang hanggan ang naabot ng tanaw. Mga bundok na magkakapatong at taniman ng kulay sa malayo na parang guhit sa lupa. Pero sa araw na to, makapal ang fog. Inakpa ng buong paligid. Hindi man naabot ng tanaw ng karagatan ng La Union, may kakaibang ganda pa rin. Misteryoso, tahimik, at nakakabighani. Compass. Okay. Oh my god. Elevation natin 2,460. Ayan oh. Grabe. So dito banda yung north, west and east. Pakaganda, kaya pala sinasabi nilang napakaganda nitong lugar na to, no? For sightseeing, views. Totoo pala. Ganda. No? So dati, kanina nagtanong tayo kay ate yung sa registration. Kung, kasi pagdating pa lang namin, yunahan na kami. No camping kasi nakita yata na may dala kaming mga camping gear. Eh sabi ko nga, ano lang tayo, day tour lang, mag picture lang. Kaya yun, no? Saan kaya dito ang camping area dati? Siguro dun. Ayan. So isa pa lang ano, reason kung bakit din nagkaroon din sila dito ng ano dati, ng paghigpit, dahil sa community issue. Siguro nagrereklamo sa dami ng mga sasakyan dito. Ayun, hindi sila makagalaw. Syempre may sasakyan, nagkaka-traffic. Ay, muna natin to. Ayun, paganda. Ang ibon oh. Okay, ibon yan. So ayan, Mount Olis, the best. Isa sa pagdating sa view scenery. Oh. Gandun pala to. Grabe. Sarap. Ulap. Di ba kita yung dagat? Hindi mo makita. Walang dagat ya. May dagat. May dagat. Naniwala to. May dagat po. Kita lang. Di ba kita? Pagkita kasi yung kan. Load yun. Kita na yan dyan. Oo. Sayang. Sayang. Baka mamaya biglang mawala yung mga yan. Oo.
Siguro umagang-umaga, malinaw yan, no? Oo, Kaso late na eh. Anong oras na? Hanggang hapon na siguro yan. Pag na yan. 2,400 na to, no? Above sea level, no? 2007? Ha? 7,000. Yung 7,000. Ah, feet. Meters yung sukat ko. Yun, 7,900 feet. Taas! Grabe. Sa tuktok ng Mount Olis, mas lalo lang lumalalim ang paghanga habang nakatayo kami sa view deck. Kahit ng ibang turista, tahimik lang. Nakatingin sa paligid na parang hindi makapaniwala sa tanawin. Parang iisa ang nararamdaman ng lahat. Paghanga na hindi madaling ipaliwanag. Makapal ang fog na bumabalot sa buong lugar. Dahan-dahang tinakpan at binubuksan ng mga bundok sa pagitan ng ulap. Sumisilip ang malalayong taniman ng gulay. Hindi man malinaw ang kabuuan, pero sapat para maramdaman mong buhay na buhay ang paligid. Nakapanghinayang lang dahil dito dati may camping activity. May mga tent sa ilalim ng malamig na hangin, may ilaw sa gabi, may kwentuhan at tawanan habang nakatingin sa bituin. Ngayon, tinanggal na ang camping. Kaya mas tahimik ang lugar. Mas payapa pero ramdam mo pa rin yung bakas ng dating kasiyahan na parang nakasabit lang sa hangin. Habang nakatingin sa tanawin, makikita mo rin ang ibang turista. Lahat kami sabay-sabay na umahanga. Sabay napapaisip kung gaano kaya kaganda dati kung nandyan pa ang camping experience. Pero kahit may panghihinayang, hindi mabubura ang ganda ng Mount Olis. Isang lugar na kahit nagbago na ang aktibidad, nananatiling umahawak sa atensyon ng lahat na bumibisita. Dito. Oh, dyan. Ay, di ata. Pwede ka naman dito lang eh. Develop na tong campsite na to. Dating campsite ha. Ngayon parang ano na lang siya eh. Parang day tour. Parang viewpoint. Meron na siyang mga tindahan. Kung ano-ano. Souvenirs. So, ayan. Puntahan natin. Ayan oh. Atok Mount Olis. Pagdikit nyo sa rep nyo. Crab. Yan, dami. O, diba? Eh, kami nakabili na kami kaya okay na. Ay nga lang, tas alis na rin. O paano, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa pag-abot hanggang huling bahagi ng video. Sana kahit papano, naramdaman mo rin ang lamig ng hangin, katahimikan ng bundok at ganda ng bawat tanawin na ating nadaanan. Kung sunod na biyahe, tandaan mo, hindi palagi mabilis ang daan. Pero bawat stop at bawat view, may kwento. Ingat ka lagi sa kalsada, lalo na kung nakamotor. Puso mo ang mag-enjoy, pero utak mo ang dapat laging alerto. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa journey na ito dito sa mundo ng Moto Gravity. Hanggang sa susunod na ride, salamat!